Lalo na kung matagal nang nag-a-attend, gamit natin yung Forex Factory. Still yung mga news naman talaga not good for the USD. Yan. Madami yata ako nakabukas na naman. May scores. Oo nga, dami nga. Dami ko pala nakabukas. Yung mga nakaraang news naman ng USD, puro about cutting eh. Kaya parang automatic na ang USD will not be good for the next few weeks. Yan. Tingin tayo sa news. For Mate Celso and Mate Primrose, ano, pag nabuksan nyo yung ating yung canvas, makikita nyo doon na andun yung paliwanag about economic indicators. Yan. So far, sir, hindi ko pa, sir, nabubuksan kasi, sir, nang nagbukas na yan, tinignan ko, iba pa yung sa akin, sir, eh. Magpa-assist na lang siguro ako kay Ma'am Liz, sir. Yes. Pero pag nabuksan nyo doon, makikita nyo na doon yung mga paliwanag paano basahin yung economic calendar. Yes po, sir. Yes po, sir. Yan. For the past few weeks, yung ating mga news talaga, sinusustain niya yung not good for USD. Yan. Kaya yung ating XAU USD, malamang talaga tataas. Yan. Yan siya, yung mga economic, mga result na yan. Although may pasingit-singit na maganda, dito nag-mix dito eh. Kaya nung araw ng CPI na to, 'di ba, parang nag-wiggle na ganun. Unlike ng non-farm payroll, paglabas ng non-farm payroll, diretso kagad pataas. Pero this core CPI na to, Consumers Price Index, nag-wiggle talaga siya. Yan. Kasi nag-mix yung kanya ito. Yung unemployment claim is from 235 naging 263, maraming nawalan trabaho. So yung USD talaga is not good, parang gano'n. So the result will be XAU is tataas. Kaya lang dito naman CPI monthly maganda. So nagkaroon ng kontrahan. Yan. Then XAU bumagsak muna. Pagbagsak ng XAU, sabay angat uli. Tapos bumaba. Tapos lumaro-laro na. Lumaro-laro na siya. Pero pag titingnan mo yung record niya, yung data niya, long term, hindi maganda ang pinapakita ni XAU. Even yung prelim UOM consumer sentiment, hindi maganda yan. No? So in our mind, or in my mind, hindi magiging maganda yung mga next ng USD. At saka yung cut rates niya talaga, di ba? Ina-announce na nila yung interest rate. Hindi rin maganda. Ibig sabihin, hindi maganda sa isang institusyon. Si institusyon, hindi siya mag-i-invest ngayon sa mga yield ng USD, like the bond. So instead, gagamitin niya yung USD to buy gold. Kaya sa long term, using fundamentals, lumalabas is tataas siya. For the past few weeks, naninibago rin ako how to combine yung mga ginagamit natin. Pero unti-unti siyang lumilinaw sa akin. And mas nagiging conservative ako ngayon. Ibig sabihin conservative, hindi ako masyadong nagte-trade ng lagi.
Alam niyo, ang karamihan sa mga traders, they're not just telling the truth. Marami rin talagang natatalo. Even me, may mga time na natatalo pa rin ako. Hindi nga lang ako nasusunugan. Kaya lang, yung iba kasi nag-overtrade. Kasi what they are doing is, they're just following signals, or, yun nga, ginagawa nila kaagad na ang trading is parang magiging source of income. But in reality, for my 8 years experience, hindi siya ganun. You cannot really rely on trading alone para makuha mo yung tinatawag na income na gusto mo. No. Marami rin akong pinagdaanan. Kaya ako sinasabi sa inyo to dahil maraming newbies. Ang ginagawa nila, they're trying to get their income from forex trading kaagad, which in my opinion medyo napaka-imposible sa newbie na kumita kaagad sa forex. Yung mga binabato nyo sa akin ng mga bagong video, it will really help us a lot. Kasi yung nasa isip ko, pag ginagamit ko pag ginagamit ko to, nakikita ko. Pero pag pinapaliwanag ko using the actual chart, ito yung actual chart nakikita ko, challenge siya para sa mga newbie. Pero pag yung video pinanood natin, parang andaling makita. Pero pag nandito na sa chart, alam ko, mahirap. Will you agree? Tama ba, mate? Sa mga lalo na sa mga baguhan. Kayo ba, nararanasan nyo? Kaya, sa akin, sir, minsan, sir, mas maganda po, sir, yung pinapanood ko na, sir, yung video. Kasi inuulit ko lang, sir. Kasi mayroon talagang portion, sir, na hindi ko siya maintindihan. Pero pagdating dito sa actual, parang ang hirap, ano? Parang hindi makita kaagad. Anyone, Mate Aldrin, ikaw, kumusta ka na? How about you, Mate Pass? Kumusta na yung kwan mo? Pagka yung pinanood mo yung video, pupunta ka na sa actual na chart. Nag-okay ka na? Okay naman po. Lumilinaw na, no? Laking bagay. Unti-unti po, unti-unti kahit pa paano. Mate Amiel, kumusta? Okay. Yun yung napapansin ko pag sa video, pag kinuha mo sa chart, mayroong mga newbie talaga na nahihirapan. Okay. So dito, ang bias natin, fundamentals, para sa akin, tataas yung XAU. And then, kung magsi-COT naman ako, for example, COT, hindi lumalabas pa yung COT ngayong week na to. For the past 2 weeks, yung COT, nagdadagdag ng long. So, this non-commercial, sila yung maraming pera or institution, they can move the market, sabi nga. So, if ang bias nila long, so ang tendency talaga ng market is tataas. Pero hindi tataas ng paganon. Tataas ng paganyan. Ang tanong ngayon, kung kailan na mangyayari itong mga retracement na to. At pagka nangyari retracement na yan, kailan nagiging valid na nagiging liquidity sweep o yung tinatawag na liquidity run doon sa video. And at the same time, kailan mangyayari tinatawag na buy low, sabi niya. Buy low and sell high. Yan. So, ginagamit ko yung mga term nung nasa video. So, pero using the COT, eto siya. The institutions are, ang kuha nila is tataas yung market. So, we have the fundamentals, we have the sentimental. This is the sentimental. So, nag-a-align silang dalawa. Tataas yung market. Yan. Ngayon, kung magte-technical naman tayo, at magta-top down analysis tayo, itong nakaraang nangyari, talaga namang pinapakita talaga
bullish siya. Ayan. Kaya lang ang challenge ngayon dito is, let's say, nasa monthly. Okay, bullish siya sa monthly. Kailan ka papasok? Okay. So, bago natin panoorin yung video, makapag top-down analysis tayo. Then, weekly. And from the monthly pala, nag-set tayo ng support natin dito sa all-time high. And then, since may rejection, lumalabas ito ngayon yung swing high natin, swing low, at saka ito yung swing high natin, yung nakaraang linggo, yung katatapos na linggo. Ito yung swing low, at saka yung swing high, nung isang linggo pa. And then, kung titingnan mo, talagang uptrend. Uptrend siya. Kahit wala yung ganun, uptrend na kagad yan. Automatic uptrend. Although nasanay kasi yung karamihan, pagka hahanap ng trend, nahanap yung ganyan. Yan. So, by simply looking the weekly time frame or weekly candlestick, makikita kagad na ito ang low. Ito yung higher low. This is high. And this is higher high. So, nagkaroon doon ng tinatawag na break ng structure. Yan. Pag ginamit ko yung video, sabi niya, liquidity run. So, during last week, gumagalaw yung market dito. Ang target niya itong buy side liquidity. Ito naman tinatawag na sell side liquidity. Kaya lang ginagamit ko ngay weekly, hindi yung katulad sa video. Then, nung lumagpas dito, nagkaroon ng break ng structure, confirming meron tinatawag na order block or the bullish order block, creating a new buy side liquidity and the sell side liquidity. Kahit sa higher time frame ng weekly, applicable talaga siya. Okay. Kaya lang, the problem is, kailan ka papasok dito? Knowing na meron siyang rejection, ayun yung maliit na rejection, kung weekly ang titingnan. Pero kung bababa ka ng lower time frame, hindi na siya maliit. Let's say, bababa tayo ng weekly, yan na siya. On the weekly time frame, mag-establish na naman tayo ng tinatawag nating, ayan, uptrend, market structure niya, uptrend. This is the low, higher low, and higher low. This is high, this is higher high, and the new all-time high, which is also our new higher high. Yan, kita na uptrend talaga. Kung ikukuhan mo yan, ganyan siya. Yan. And then, so, since ito yung dating all-time high, ito rin yung break of structure on a higher time frame. Ito rin siya. So, since nagkaroon ng break ng structure, ibig sabihin, ito ngayon yung naging breakout. Ito rin ngayon yung liquidity run. Nag-run yung liquidity. Kasi ibig sabihin, hindi siya bumalik na eh. Hindi siya bumalik. Again, ginagamit ko yung video ha. I'm not sure kung si Mate Pass o si Mate Aldrin nagpasa. Para pag pinanood natin yung video mamaya. And using the video na pinasa ko sa inyo, na tingin ko naman napanood nyo na lahat. Since this is the breakout structure, and this is the breakout, nag-create siya ng fair value gap.
And the fair value gap, ibig sabihin, maraming unfulfilled orders na posibleng balikan niya. And kasalukuyan, nagkakaroon ng rejection. Last week. Although na fundamentally, price is tataas and sentimental, the price is tataas, using technical, saan tayo papasok, sabi niya. And then sabi niya is buy low. Sa inyo, ano ibig sabihin ng buy low and sell high? Yan. Bibili sa baba, coach. Ayan, bibili sa baba, ano. Pero halimbawa, yung market, ganyan. Bumababang ganun. Tapos puro pula. Let's say puro pula. Bibili ba kayo? Hindi po. Maghintay Hindi, ng confirmation. Confirmation na tataas siya. Yes po. So, hindi na siya buy low. Pag tumataas na siya, that is automatically, bumibili ka ng pataas na. So, meron ako nakikitang maling application ng buy low. Kaya yung mga tao, hantayin ng kwan. Without really understanding, paano mo malalaman na umiikot na siya on a lower time frame? Dati hindi ko maipaliwanag. Ang paliwanag ko lang dati dito, yung consolidation. May tatatandaan nyo, consolidation, pag nag-breakout, pullback, yun. Pero nung nakita ko yung video, ito yung magandang paliwanag, sabi ko. Yan. Yan. Ulitin ko, di ba? Pag hindi na-interpret mabuti ito, ito buy low is, so actually, pag bumababa nga naman, yan, naantay. Kaya ako minsan yung mga tao, bumaba pa, nagdagdag pa ng nagdagdag pa ng trade, baka yan yung sinasabi lang, hoping na babaligtad na. Imbis na matakot dito, nag-hope na babaligtad. Yung dapat daw na ikaw ay matakot na, ang nangyayari, nag-hope ka na babaligtad. Kaya hindi mo kino-close, parang ganun. And then the buy low, medyo parang merong maling concept. You should be buying high and selling higher. So, ibig sabihin, you should be buying high pag nakikita mo na talagang nagkakaroon na ng higher high, higher high. But, on the retracement, ang makikita natin is higher, lower high, and a low, lower low, lower low. So, kung nagkakaroon pa ng lower low, at nag-buy low ka, so the tendency is baka lalong bumaba. Ang tanong nga lang, saan mo hahanapin yung buy high? Sa lower time frame. Doon ko siya nakita. Doon sa video. Okay. So, we have now the fair value gap. So, ibig sabihin, pwedeng using the video again, pwedeng niyang i-attack yan. And this fair value gap could be our support. And at the same time, the fair value gap happens during the breakout. Not after the breakout, during the breakout. And not sa ilalim ng resistance. Kung nangyari dito sa baba, this could be a liquidity sweep. Yun ang paliwanag. But since the fair value gap happens during the breakout and above nung resistance turn support, the possibility is ito talaga magtutuloy. Our fundamentals pataas, our sentimental is pataas. Nag-a-align sila. Yan. Okay. Pero nasa weekly pa lang tayo. So, baba tayo daily. Dali, lagyan ko ng box. Yan. Daily. So, ayan. Tanggalin ko tong mga ito yung Trading Central.
Tanggalin ko yan. Visualization. So, ayan. Para makita na rin ng mga bago kung paano nawawala. Ito pivot, iniiwan ko minsan. Parang gusto kong iwanan siya. Para nakikita ko yung pivot ni visualization. Tanggalin ko yung daily. Yan. So, sa 4 hours ko na lang makikita yung trading central. Pero sa daily, hindi na. So, sa daily, anong mapapansin natin? 'Di ba? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Anong tawag niyo sa candlestick na to? Natin. Anong tawag natin? Sa bagay, ilan tayo, no? Ano ba tawag Inverted? Inverted hammer? Ito, inverted hammer, 'di ba? Or ang tawag ko dito, yung control shift. Ibig sabihin, kinokontrol niya o nagsi-shift. So, ibig sabihin, may sign na tayo ng shift. So, may isa, 'di ba? Meron tayong fair value gap na pwedeng i-attack. Meron tayong sign na pwedeng mag-shift yung market. How about the 3 candles? Kumpara dito. 'Di ba? Sila ay mga weak candles or indecision candles. So, another reason na pwede talagang i-attack niya yung fair value gap. Kaya lang at the moment, anong meron nangyayari? Merong distribution. Ayan. Parang ito ay distribution. Or, simply, consolidation. yan. Kung ibabox natin yan, babox natin na ganun yan, at bababa tayo sa lower time frame, 4 hours for example. Ayan siya. Unang-una, wala na yung trend. Kasi nga, ito, halos pagkakapantayan. Ito, ganun din. May konting liquidity sweep dito. So, ngayon, ang nabubuo, although na sabihin na natin nandito pa sa ibabaw yan, hindi naman ibig sabihin hindi mabubutas yan. At ilang araw yan. Ilang araw yan na nagsa-sideways. Yan. So, using our strategy dati, ang ginagawa lang natin dyan is naghihintay tayo kung saan lalabas yung market. Hindi rin siguradong babagsak at hindi rin siguradong aakyat kaagad. But since our fundamentals is pataas talaga, may posibilidad talagang tumaas yan. Kaya lang, since yung market hindi naman dumidiretso, may posibilidad talagang bumaba. Ang tanong saan? So, we have our fair value gap. So, meron na kagad tayong target. If, let's say, by next week, lumabas dito, yan, lumabas, yan. Coach, Yes, mate. this coming week kasi, implementation na ng rate cut sa US Oh, this yun. Wednesday. This Wednesday. Kaya, possible to, na ibaba muna, mag-ano ng space bago iangat. Oo. Daily, ano lang. Probability lang po. Pwede. Pwede talaga, oh. Lalo na ang laki ng fair value gap na ito. Kumbaga, ang Kaya ibig, nga po ang Oo. laki, pag inabot yan, no? ang laki ng, kasi kung babalikan natin, ako unti-unting lumilinaw nga sa akin eh. Ito, lalo ng COT na to. Ang laki nito, oh. Laki niyan. Tapos, hindi lumalabas yung COT ngayon. Dapat lumabas sa COT ngayon. May mga time na hindi nila nilalabas. Nilalabas nila kung minsan Monday and Tuesday. Paglabas kasi nun, wala na. Kasi pag nilabas to ngayon, makikita ka agad. Halimbawa, ang lumabas dito ngayon is lalong lumaki, nadagdagan. Ito. Ibig sabihin, sila talaga, ang nasa isip nila, tataas yung market. Hindi naman tumataas yan ng kailangan bumaba. Kasi, pag bumaba yan, may seller.
Kasi saan sila bibili? Kung may seller. Kung hindi bababa yan, sino magbebenta? So, ang tendency kasi kaya dinadahan-dahan ko, let's say, ang daming long. So, sila, pag bumaba yan, ang tendency niyan, let's say, nag-breakdown dito. Ito ngayon yung consolidation natin ng 3 days na. Nag-breakdown yan. So, magsisell yung mga tao. Stop loss dito. So, yung mga institusyon, gusto nila, bibili sila ng mura. Saan mas mura? Dito? 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 O sa fair value gap mismo? Di ba? Sa fair value gap mismo. And, ang laki. Wala pang ibig sabihin, ito hindi pa nagne-negative. Ibig sabihin, hindi pa ito na-execute. Nakapila. Hindi naman sasabihin kung kailan sila bibili. Makikita mo na lang ito. Kaya inaabangan ko yung COT ngayon. Kung ito ngayon, may negative na malaki. Ibig sabihin, kung may negative yan, nag-execute sila. Ang nagtataka ko, hindi na naman lumabas. So, lumalabas. Ito kasi report every Tuesday. Lalabas ito every Saturday. Sabado na ngayon. Kanina pa lang bandang alas 6, nag-check na ako. Wala eh. Ngayon, hapon na, wala pa rin eh. Anyone na nag-check sa inyo ng COT? Napansin nyo ba? Wala. Naku, coach, medyo pa ako sa POT. Pero ngayon, lumilinaw siya sa akin. Nakakatuwa nga eh. Nakakatuwa. Yan. So, kung marami silang gustong bilhin, kailangan marami ring dapat magbenta. Kasi the moment na lumabas yan dito sa consolidation, the retailer will start selling. And the institution will start buying. Hindi naman pwedeng sila nagbebenta rin sa institusyon. Equilibrium yung market pag ganun. If someone is buying, there must be someone na nagsesell. Ayan. Di ba? Umangat nga siya. Ayan, oh. Di ba? Pagbalik tayo ng weekly, di ba? Daily na lang. Ayan, oh. Kitang-kita. Oh. Umangat talaga siya. Ayan yung inangat niya. Oh. Ayan yung inangat niya. Oh. Ito. Ayan, oh. Dire-diretso. Di ba? Kung napanood ko nga lang yung video na yun nung una, laking bagay eh. Kaya ako, hindi ko rin talaga makonsider yung sarili ko na maalam na eh. Kaya, minsan ako, conscious din ako eh. Pero, sige lang. Kesa naman magtsatsagaan ko na to kesa doon sa mga mamahaling mga training. Di ba? Correct. Kung matututo ka nito 4 years, tapos magbabayad ka ng malaki, di ba? Ako, na-experience ko na yun eh. Ayan, no? So, since the institutions are longing, sabi niya nga, longing, so the market is tataas talaga. Kailan ka papasok, sabi niya. Now, we have our fair value gap, itong mismong area na to. The moment na lumabas dito yung price, yung mga retailer, magsesell yan. Sell. Magsusunuran yung retailer niyan. But as long na yung fair value gap nito ay hindi na be-break, this fair value gap can act as a support to fuel yung liquidity run nung break na structure na to. Di ba? So, since this is the new high, this is the new buy side liquidity. Diba? This is now the sell side liquidity. Yan. The buy side liquidity, ito yung maraming stop losses dito sa ibabaw. Ito naman, the sell side, maraming stop losses dito. Yan. Kaya lang, buy side liquidity, kaya niya tinawag na buy side liquidity,
pag nandito na yung price sa ibabaw. Kasi pag nandito ka na, you buy. Pero pag nandito ka sa ilalim, you sell. Yeah, attacking the buy side liquidity. Yan. If atakihin niya yan at nagkaroon ng liquidity run, o atakihin naman niya to, magkaroon ng liquidity run din dito sa baba, ayan. Pero on the sell side. Kaya lang ito yung chok. Sabi niya, chok. Kaya lang, ang reference natin, the fair value gap. If the price attack the fair value gap dito at lumagpas, the possibilities atakihin daw yung chok. So, mawawala yung tinatawag nating momentum na tataas ka agad. Pero hindi ibig sabihin, hindi na siya tataas. Malalim lang. Medyo pwedeng maging malalim yung attack bago tumaas. Ako, ang tingin ko talaga to tataas. Pero no one can predict. Ito lang, parang kuha natin to. Parang reference lang natin ito. On a higher time frame, we have our fair value gap as reference kung saan tayo kukuha ng support bago atakihin yung tinatawag na liquidity run dito o yung break na structure dito ng buy side liquidity. So ngayon, on Monday, ang pwedeng mangyari, hihintayin natin na ma-break yung consolidation na to. Let's say mag 1 hour tayo. Ayan na siya ngayon. Ito na siya. So, although dito, pwede pa rin mag-trade dito, pero on the long term, kaya sabi ko, mas naging conservative ako, on the long term, pagka na-break ito, ayan. Na-break yan. Pero siyempre, pwede pa rin dito magkaroon ng trade. Yan. Kaya lang, yung sinasabi ko, long term. Long term. Pag na-break yung consolidation na to, yan. Nagkaroon ng pullback, yan na, unti-unti na. Pero paano natin ito ngayon babasahin? Yun yung nasa video. Okay. Panoorin na natin yung video. Pag na-practice nyo yung video, makikita na eh. Kahit dito pa lang magkakaroon ka ng trade eh. Kahit dito pa lang. Dito. Kahit dito pa lang. Kasi bakit? Tingnan nyo yung this is 1 hour ah. Let's say 1 hour. Even this, meron siyang consolidation eh. Pansinin nyo. May consolidation siya, di ba? During Asian market, magko-consolidate yan. Magko-consolidate yan. Pag nag-consolidate yan, pwede niya ring atakihin ito. Ano ba yung hahanapin natin pag inatake ito? Ano yung hahanapin natin pag bumalik? O, di ganun din, may break ng structure. Di ba? Pagkaroon ng break ng structure, o di ba ito, buy side liquidity, sell side liquidity. Parang ganon. Inatake yung sell side liquidity. So, this is now the break ng structure. And this is now the choke. O, ngayon, since, halimbawa, inatake yan. O, ngayon, may panibago. Sabi niya, may panibago. So, this is the new sell side liquidity. And this is the new buy side liquidity. So, pag nag-pullback yan, ito ngayon yung new choke, ito ngayon yung new break structure. So, hanap ka ngayon ng fair value gap dyan. Pag may fair value gap dyan ngayon, antayin mo ngayon dun yung price. Pag nakita mo yung fair value gap, baba ka ng lower time frame. Ano hanapin mo? Kung ano yung ginawa mo dito. Yun lang din yung hahanapin mo. Pag nasa lower time frame ka na, imagine niyo na itong area na to. Oh. Bumalik doon. Oh. Hahanapin mo naman yung sell side liquidity and the buy side liquidity. Kaya lang nando sa loob. Pag nakita mo yon at bumaligtad, nagkaroon ng fair value gap, tapos dinisrespect ang fair value gap, inattack yung sell side liquidity, tapos bumalik uli, may fair value gap na naman, pero nirespect yung fair value gap at disrespect
nagkaroon ng break structure. Ito ngayon, nandoon sa loob niya, kaya lang nasa lower time frame. So, paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang. So, pwede ka na ngayon mag-sell dito. Kaya lang, pag ganito, ang gulo. Tignan natin doon sa video para mas malinaw. And then, if you have question, ano natin? Napin ko Saan na ba yung video? Ang hindi ko lang kasi makuha doon sa video, pagka yun ay ipinlay ko, since hindi ko video yon, hindi ko alam ano magiging epekto pagka yun nilagay ko sa YouTube. Napin ko. Lahat ng video yung pinapadala nyo, nilalagay ko sa messenger ko. Yung mga nagpapadala. Ito. Yan lang, pag sobrang laki There are two challenges. Dali titingnan ko para hindi makuhan. Kung ganyan ba, okay na sa inyo? Kita ba pag ganyan na? Pag ganyan? Yes, coach. Okay lang. Kita? Tatakpan ko para hindi baka mabatas Yun ang inaalala ko dito Baka biglang mabatas tayo Kumbaga wala akong problema yung kwan ko Gagawin ko, gaganituhin ko lang. Ayan. Para hindi siya kwan. Ayan. Parang tatakpan ko lang siya. Yan. Is that traders typically face with liquidity. The first is knowing which level is actually being targeted, and the second is knowing whether the price is going to make a continuation or a reversal, which involves an understanding in advanced Di ba, yun yung karaniwan natin problema. Tutuloy kaya o babalik? Di ba? Yun ang karaniwan problema Tutuloy kaya o babalik? So, with this video, mas naging malinaw sa akin kung kailan tutuloy, kailan babalik. market structure, which most traders lack. So in this video, we've broken down everything you need to know about trading liquidity into 5 simple steps. So let's waste no time and start with step number 1, which is understanding the different forms of liquidity. Liquidity refers to areas in the chart that either contain a large quantity of unfilled orders or a large quantity of stop losses, and it presents itself in 2 different forms. When people typically talk about liquidity, they are Diba pagka ina-approach na natin yan, ito, established na to, sabi niya, di ba? Ayan, established na to na this is the buy side and this is the sell side. So, pag i-approach yan, yun yung nagiging problema ng karaniwan. Bababa kaya o didiretso kaya? Yan. No? Pero ngayon, may added added input siya, yung fair value gap. And when the price approaches this area, ano yung karaniwan nangyayari? Yung iba, they consider this as resistance, lalo na kung dito nang galing. They consider this as resistance. So, iba, nakasell na dito. Andito yung stop loss. Pero ibig sabihin na sell side liquidity, bakit ito ang tinawag na buy side? Kasi nga, pag nag-cross nun sa ibabaw, magbabay ka rito, andito yung stop loss. Kaya buy side liquidity. No, liquidity. So, andyan yung mga liquidity. At karaniwan, mapapansin nyo, sinusundot. Kung liquidity sweep. Pero pag tumuloy, liquidity run. Sa baba naman, pag inattack yung baba, karaniwan, nagbabay. Yun, nagbabay. Pero, ang stop loss nasa baba. Pero pagka bumaba,
magsesell na yung mga tao. Kaya tinawag siyang sell-side liquidity. So, pag nakasell na rito, andito na yung stop loss sa taas. Di ba? Kung sinundot, liquidity sweep. Kung dumiretso, liquidity run. Okay. Are usually referring to the external range liquidity, which can be either a previous swing high or a previous swing low. These are pivotal moments in the chart because they either result in a trend continuation or a trend reversal in the form of liquidity runs and liquidity sweeps, which we will be covering further into the video. The other form of liquidity is internal range liquidity, which is just another name for fair value gaps. This is what the price uses as fuel to attack the swing highs and lows. It's important that you pay attention to Sa mga medyo naninibago pa sa fair value gap, maaring wala dito sa Zoom natin ngayon kasi ngayon sabi nila hindi nila kabisado. The fair value gap is let's say 1, candlestick 1, 2, 3. So nagkaroon ng gap yung candle 1 and 3. So yun yung pinaka fair value gap. Ibig sabihin nito may mga unfulfilled orders. Katulad nung chart natin, di ba? Kanina. Kung papunta tayo ng weekly, so meron tayong fair value gap. Ayan, ayun na siya. The fair value gap. Ibig sabihin may unfulfilled orders. Nino, ng mga institusyon, kumbaga nalaktawan. So kung sila institusyon, ang tawag sa kanila market mover. Ano pa ang silbi ng pagiging market mover na? I think Jojo. Si Jojo yung nagtatanong. Ito yan, papasok. Si Jojo yung nagtatanong. I think Jojo, ikaw yung nagtatanong about fair value gap, di ba? Yes po, yes po. Okay, so we're discussing na fair value gap. The fair value gap that exists on the weekly time frame is This candlestick, first candlestick, second candlestick, and the third candlestick, whenever there's a gap dun sa high neto at sa low nung third candlestick. So, ibig sabihin, may gap. What does fair value gap means? Ibig sabihin, may mga unfulfilled orders. Unfulfilled orders nino ng mga institusyon. okay. Sino naman yung mga institusyon? Sila yung mga non-commercial. Paano natin malalaman kung yung mga unfulfilled orders nila? For example, ngayon ito. This 40,000 and 9,000, I'm waiting for the report nitong araw na to pero walang lumabas. Malalaman mo kung nag-close na to kung ito ay negative. Pero since this is still positive, lumalabas ito, nakalinya pa din. So, this non-commercial is considered as institution. They are the market movers. They will not be called market movers kung di nila kayang pagalawin yung market sa dami ng order nila. Di ba? If I'm the non-commercial, or if I'm the institution, and if I'm considered the market movers, at meron akong gustong bili na 40,000 and 9,000, saan ko gustong bumili? Siyempre sa mababa. And at the moment, kung titingnan mo yung sitwasyon, hindi pa nako-close yung order nila. At the moment, mayroong fair value gap dito, may rejection dito, at nung bumaba tayo ng daily, and even 1 hour, kita mo, merong daily na lang para ko. Daily, ito, merong consolidation, merong tinatawag na inverted hammer, or shall I say, control shift. Ano yung kinokontrol niya? From pataas, kinokontrol niya para bumalik. And then there are candlestick with small body considered as weak candles, or ang tawag nila dito is consolidation. At kung nasa taas is distribution, ano yung dinidistribute nila? Yung nabili nila sa baba. So, instead of buying low, they will buy high. Pagka alam na nilang tumataas na yung market. Binagdudugtong kometa,
So the moment na nakita nila the market is started to tumataas, ayan, no? This is low, 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 high, high. They will start to buy when the market is getting higher. Kasi dito, wala pang clear indication that the market will go up. Pero dito, malinaw na. So, instead of buying low, I guess better try to buy high. Pag nakita na natin ito. Okay. And using the COT, most likely, they will not buy here. They will buy here. And again, using the COT, orders are not yet filled. Naka-positive pa. Hindi pa nagne-negative. And as per definition ng video, hindi naman explain doon yung COT, wala naman doon yung COT. Asa na ba? Fair value are unfulfilled orders. Nino? Yung maraming pera. Sino maraming pera? Si institusyon. So, kung paano nila pagagalawin yung pababa, hindi ko na masyadong alam doon. Okay. Make sense ba, mate? Nagdudugtong ba? O nalilito pa rin kayo? Okay. Hello, mate. Nagdudugtong ba sa kanyo? Yung idea? Goods lang ako, coach. Ha? Sige. Di ba? Pag paulit-ulit yan, makuha rin. So, ibig sabihin, posibleng dito natin hintayin. Dito ko hihintayin yung what? Yan. And then, pag nakita ko na yan next week, yan. Nung pinanood ko yung video, may nakita akong magandang strategy. Yan. Imagine ninyo na binalikan niya talaga yung fair value gap. Let's say, since we established the fundamental, sentimental, and then the fair value gap, imagine niyo binalikan niya to. At dito nagkaroon na ng yan. High, low, high, low, higher high. So we can start buying here. Tama. And then every time na sabihin na nating sabihin lang natin, Sige, ulitin ko, Yan. So, break na structure. Yan. Fair value gap. Another break na structure. Another fair value gap by 0.01. Then, attack yung buy side liquidity, break na structure, create another new buy side liquidity and another sell side liquidity. If there is a fair value gap within the breakout, wait for another retracement on the fair value gap. If the fair value gap is na maintain at nagkaroon ng another setup dito, another 0.01. I will keep my 0.01. First entry ko. Then, if there will be another break na structure, there will be another buy side liquidity and another sell side liquidity. And if the fair value gap exists again on the break of structure, I will wait for the retracement. If the fair value gap maintain at hindi nagkaroon ng breakout dito sa baba, breakdown, at hindi na-touch yung choke, I will add another 0.01. Nasundan niyo, mate? Medyo, ano? Palagay ko, mate Aldrin, ikaw yung nagbigay ng video. Natatandaan ko na. Ikaw, mate Aldrin, tama ba?
Sa akin yan, coach. Sa iba to? Oo. Oo. Okay. Ano ako niyan? Avid fan ako ng ano na yan. Oo. Vlogger na yan. Luminaw siya eh. Luminaw ng luminaw. Okay, balik tayo ng video ha. Balik tayo ng video. Asan na ba? Nawala na tuloy. Ito. Okay. So, ang ginagawa ko, hindi ko piniplay ng todo-todo yung video. Pinapakita ko lang sa inyo na using this video, nagbago yung analysis ko. So, kasi kahit anong turo mo raw sa tao, hindi mo maituturo talaga. Siya talaga yung magtuturo sa sarili niya. Parang ito, binigay nyo sa akin to, ako nagturo sa sarili ko. That will do the same sa inyo. Parang ibinabalik ko lang. Na yung palang ibinigay nyo sa akin, natuto ako. If I'm going to give it back to you, pwede palang matutuhan. If I'm going to give it to another person, pwede nilang matutuhan. Ngayon, the community will help us to analyze kung ano man yung meron sa video. Okay? Yun yung concept. Not really to discuss the whole video. Okay? How the price interacts with both forms of liquidity, because together, they will tell you which direction the market is going to move. For our next step, we need to talk about order flow and Mabilis ba, mate? Mabilis yung video? Carry lang, coach. Ang ginagawa ko ganito. Playback speed 0.75. Siguro nakaka-50 panood na ako ng video na to. So, ganyan ginagawa ko. Yan. how it can help us determine which liquidity level we should be targeting. When we look at a chart, the first thing we should do is look to see whether the current order flow is bullish or bearish. And this depends on whether the price is pushing through buy side or sell side liquidity, which can seem confusing at a glance. But we can simplify this through the use of So, ibig sabihin daw, pag nakita mo na kung asan yung direction niya, malalaman mo na alin dun yung break ng structure, alin yung buy side liquidity, alin yung sell side liquidity. So, that is the first thing that you need to do. So, determine asan yung market structure. two concepts, which are called break of structure and change of character. So let's see how they work. When a new swing forms on the chart, liquidity levels are created at the swing high and swing low. The liquidity level at the high is called the buy side liquidity, and the liquidity level at the low is called the sell side liquidity. For the context of break of structure and change of character, we look at which type of liquidity was ran through when this new swing was created, which in this case was a buy side liquidity, which means we are currently in a bullish. So, para daw magkaroon ng bullish order, kailangan i-run through yung break na structure yung buy side liquidity. Previously, ito yung uptrend niya. So, ito yung pinaka buy side liquidity niya. Kailangan i-run through niya raw yan. Pag ni-run through niya yan, we create another bullish order flow, and then we have another buy side liquidity and a sell side liquidity na magiging parang reference natin kung diretso ba o bababa or magre-reverse yung market. So, the first thing that we need to do is hanapin mo raw yung market structure. And dito sa atin ngayon, nakita na natin yung market structure na to sa higher time frame. So, ayan, alam na natin yung market structure. Ayan, especially kung weekly. Ayan siya. Uptrend. Order flow. So with this in mind, our current break of structure level is the buy side liquidity. This is because a break of structure refers to the level that would need to be broken through in order for the current market trend to continue, which in this case is an uptrend. And on the other hand, the current change of character level would be the sell side liquidity. And this is because if this lower level was to be hit, it signals to us that the order flow might be looking to change, which in this case would be from a bullish order flow to a bearish order flow. But in this, So, what if daw itong fair value gap na to, imbis na mag-maintain dito, i-hit niya yung fair value gap below.
Ito ngayon yung choke. Ito yung choke pala. Ito yung choke. Pag ikaw na ito, pwedeng, pag lumagpas sa fair value gap, i-attack niya ngayon itong sell side liquidity, which is considered choke. So, kaya lang, with our fundamentals, talagang ang nasa isip ko dito, medyo bumaba man ito dito, malaki pa rin yung chance na tumaas ito. Kasi, the fair value gap is just a reference. Hindi naman Parang nakaukit sa bato yan na dapat diyan mangyayari. So, with our COT, with our COT na talaga ang laki nung order nila. yan. Parang ito, ang laki ng order nila. Ayan, oh. Ayan, mga yan. Ayan pa, oh. So, ito ngayon, nagdadagdag sila. Yan. Kaya lang, with our video, sinasabi niya na kailangan yung fair value gap respetuhin. Yan. Kailangan itong fair value gap na to respetuhin. Yun na ibig niya sabihin. Pero hindi ibig sabihin na solid na dapat ganun na mangyari. It's a reference only. Okay. In this instance, the price pushes up and through the buy side liquidity, which creates the break of structure, confirming that the uptrend is continuing. And now, with this new bullish swing, we have a new set of break of structure and change of character level. Kaya ako kasi sinasabay sa inyo yung ito. If respetuhin yung fair value gap, Sukatin natin kung gaano kalaki. nakakuan tayo sa napakalaking opportunity. Sukatin natin siya. Let's say dito. Para i-break pa lang nyo tayo structure na to, kung dito man this is already 2,000 Almost 2,000 pips. Kung masasakyan natin to. Sa 0.01 pa lang. Kaya ako, very thankful ako doon sa video na to, mate. Kasi imagine niyo masakyan natin ito. No? Isipin nyo Na itong area na to, ito, umpisahan ko dito. Let's say, bumaba. yan. Choke. Nag-choke siya. Ulitin ko. Pababa muna, ha? Buy side liquidity, break structure, sell side liquidity, balik sa fair value gap. Supposed to be, i-break niya yung structure ng sell side, pero na-choke. Bumalik sa fair value gap, dinisrespect ang fair value gap, dinisrespect ang choke. New buy side liquidity, binalikan ang fair value gap, dinrespect ang fair value gap, binrake ang buy side liquidity, binalikan ang fair value gap, pasok ng 0.01. So, this is now your buy high. Kasi ito, buy low ito eh. This is buy high. Kasi dito, magkakaroon ka na ng low, higher low, high, higher high. So, when you start looking at this structured or market structured, buy 0.01. Break na structure, balik sa fair value gap, maintain ang fair value gap, nagkaroon dito ng maliit na choke, balik sa fair value gap, maintain ang choke niya, nag-break na structure, binalikan ng fair value gap, pwede ka na pumasok dito. Another 0.01. Another 0.01. So, break na structure, binalikan ng fair value gap, kung may fair value gap dito, nirespect ang fair value gap, hindi binutas, nagkaroon ng
hindi niya binasag yung break na structure pababa. Binalikan yung fair value gap. Binasag yung fair value gap. Binasag din yung choke. Binalikan yung fair value gap. So, maliit na to, ha? And then, binasag yung break na structure. Binalikan yung fair value gap. Another 0.01. Imagine niyo yan. Paakyat. Ang laki yan. Yan. Kung mangyari to, ha? Okay? Sana nasusundan nyo. Yun ang plano ko. Hihintayin ko sa fair value gap. Pagdating ng fair value gap, this is the fair value gap. Baba ako ng 4 hours. Yan. Ibig sabihin, hihintayin ko yung price dito. Break na structure, sell side liquidity, balik sa fair value gap, binrake ang fair value gap, binrake din ang choke, binalikan ng fair value gap, na-maintain ang fair value gap, nagkaroon ng break structure, binalikan ng fair value gap, 0.01, pasok. Ngayon, pwede ka pa dito, since nasa 4 hours ka, punta ka ng 15 minutes. Kasi malayo na yan pagka 4 hours mo ginamit yan. Madami ka nang nasayang dyan. So, let's say, nandito na yung price. Nandito na. Yan, nandyan na. Baba ka na ng 15 minutes. Tingnan nyo, 15 minutes ha. Oh, napuno na yung blue. Diba? Pagtyagaan yung panoorin, mate. Ayan. 15 minutes na naman ito ngayon. Ayan. So, imagine niyo nasa 15 minutes na tayo. So, paglabas niyan, talagang maliit na yan. Actually, dito pwede yan eh. Same concept lang naman yan eh. O, sabihin nyo, maliliit na, 15 minutes. O, malaki. Pababa, let's say pababa. O. Fair value gap, sell side liquidity, binasag, break na structure, there must be a fair value gap. O, de magkakaroon ka na ngayon ng downtrend. Kahit pa ito ay counter trend sa long-term bias natin. So, since merong ganito, when the price retrace sa fair value gap, tingnan nyo dito kung magkakaroon ng rejection. So, pag meron, pwede kang mag-sell. 0.01. Pag binasag uli ito, wait for the fair value gap, pwede ka uli mag-sell yan. Pag binasag uli yan, pwede ka uli mag-sell yan. Pag binasag pa rin yan, pwede ka uli mag-sell yan. Kung re-respect ka, pero pag hindi na binasag, yan, baba, hindi na binasag. Tapos, ang nangyari, binalikan yung fair value gap, pero hindi na respeto, binasag yung choke. O, iba na usapan. At nasa 15 minutes ka na. So, pag nasa 15 minutes ka na, let's say, nasa 15 minutes ka na, ito na. Fair value gap, hindi na nagkaroon ng break na structure. Yun lang din. Binasag ang choke, binalikan ng fair value gap, na-maintain ang fair value gap, binasag ang break na, nagkaroon ng break structure, binalikan ng fair value gap, nirespect siya, pasok ka na. 15 minutes na to. This is not 4 hours. So, imagine niyo yung 15 minutes na sa loob ng 4 hours. Ang laki niyan. Paakyat. What are the chances na aakyat? Di ba? Fundamentals natin kanina. Sentimental. And then, even technical. They are all bullish. Okay? Tuloy natin yung videos.
So, doon ko lang kinuha lahat sa video. levels that we can use to assess if this uptrend will continue to progress. Here we have another depiction of a price swing, but this time, when we look at the liquidity that was broken before this swing was created, we can see it was a sell side liquidity, which means that this chart would currently be in a bearish order flow. And this means that the current break of structure would instead be the sell side liquidity level, because this would be the target level if sellers wish to continue the downtrend. And on the other side, So, sa mga bagong dating, since ito ngayon yung market structure niya, merong bullish, bearish order flow. The bearish order flow exists pagka itong sell side liquidity is na-break niya. So, nagkaroon ng liquidity run. Then, nag-create ng another swing high and swing low. The swing high is still the buy side liquidity. And the swing low is the sell side liquidity. For the trend to continue or the bearish order flow to continue, kailangan i-break niya tong sell side liquidity. Okay. Hanggat na be-break yung sell side liquidity, tuloy-tuloy lang yung bearish order flow o yung trend niya pababa. the change of character level would be the buy side liquidity, because this would signal a change in order flow from. So, if hindi ito na-break at itong choke ang pinuntahan niya, may posibilidad. Kaya nga sinasabi, posibilidad. Hindi ngunit tinamaan niya to, ibig sabihin talagang didiretso na sa taas. May posibilidad na mag-reverse. Pero may posibilidad pa rin, sabi niya, na pag tinamaan nito, liquidity sweep lang din. Pwedeng bumaba. Okay. Bearish to bullish. But for this example, the price chooses to push down and through the sell side liquidity, confirming the break of structure, which tells us the current downtrend is continuing. So in summary, a break of structure refers to when a liquidity level is run that confirms the continuation of the current trend. And one of the most important rules in trading is that we should always trade the direction. Pero anong pinaka-importante rito unang makita? Yung market structure. The market structure will tell us which one is to break and which one is the choke. So dito, if this is an uptrend, the break of structure supposed to be is this one and this one. And the choke dito. If this is downtrend, alin ang break the structure? Itong nasa baba o the sell side liquidity. At ito. So, alin ngayon na magiging choke? Kung ito ngayon ang break the structure, ito naman yung choke. Or the change of structure. Yan. Direction of the market's order flow and not against it. But this leaves the question, how do we know when the order flow has reversed? Well, here we have another uptrend, validated by the break of structure. Let's say price has hit resistance here, but this time, instead of creating a higher low, we instead see price push down to form a lower low. This is what we call a change of character, because it is the first signal that the price action may be changing from bullish to bearish. When this occurs, Ay sinabi niya ha, maybe ha, hindi ngunit sabi niya, if tinamaan itong change of structures, is automatically the price will change structures. Maybe. This is just the first sign, sabi niya. There is a second sign. this lower low becomes the new break of structure, and the previous swing high now becomes the change of character level. This is because this high is now the level that would have to break in order to signal that we could be returning. Kasi previously, nung uptrend pa siya, ang break na structure niya yung itaas. Ang choke niya yung ibaba. Pero dahil ito, maybe sabi niya, ito na ngayon, maybe mag-change the structure from uptrend to downtrend. So, nabaligtad yung break structure. Ito na ngayon yung kailangan niyang i-break kung talagang bababa. And this will now be the choke kung babalik siya sa bullish. So, mapansin nyo, nagpalit ng kulay.
back to bullish order flow. But as it stands, we shouldn't flip our bias to bearish just yet. And the reason being is that this change of character could really just be a liquidity sweep. Instead, we want to wait to see if the price will push down and pass the break of structure level, as this will confirm the start of a downtrend. So in summary, a break of structure confirms a trend continuation, and a change of character signals that the direction of the order flow could be reversing. We'll now develop what we've covered. Okay. So, dito ko naman ina-apply yon. If and if, syempre, yung iba, mainipin talaga eh. If and if, eto, mangyari to. Ito. Dito ko naman ina-apply yon. Kasi kung sabi ko, hintayin natin dito baka mamaya ilang araw bago pumunta rito. Although this is an uptrend on a higher time frame, pero if mangyari dito na, halimbawa, may nagkaroon dito ng tawag dito, ng break na structure dito. Nagkaroon ng mga ganon. No? Ito, break na structure na yan. Tapos, binalikan. So, magkakaroon na siya ng new trend on a lower time frame. Kahit sabihin mo na 1 hour lang yan, pwede mong pasukin yan. Every time na meron siyang balik na ganon, on the fair value gap, Okay. so, pwede ka pa rin magkaroon dito. Yun nga lang, ingat ka kasi this is a counter trend of a higher time frame uptrend. So, ibig sabihin, ingat ka, wag mong masyadong iwanan or kaya maging conservative ka. So, let's say may fair value gap dyan. Ang stop loss mo within the fair value gap, yung pag-alis na pag-angat lang. Wag yung malayo. Okay? Kaya ako dinidiscuss ito kasi hinuli ko yung trading central. Kasi baka mamaya yung trading central malayo. The good thing about trading central, meron na talaga tayong signal na aakyat. Kaya lang, dito pa rin, papasok pa rin yung skills natin as chartist, sabi nga. Okay? So, yun nga, pwede pa rin. Anong kailangan mo hanapin? There must be a market structure of downtrend. Pag na-establish na yung market structure na downtrend, so ano na hanapin natin? Break na yung structure. After the break structure, kung mayroon bang fair value gap within the break na structure, and then may pullback within the fair value gap. Pagdating sa fair value gap, kung nasa 4 hours ka, baba ka ng 15 minutes, ganun din, hanapin mo yung pag-change na structure. Dapat, dito, hindi na ma-break na structure. Dapat, yung fair value gap, i-disrespect niya na at magkaroon ng panibagong small downtrend within the fair value gap. Pwede ka na uling mag-buy. Sell. Yan. Hanggang makarating tayo dito sa fair value gap na inihintay natin para naman sa uptrend. Pwede yun. Kasi baka mamaya ilang araw no? Ilang araw. And tulad ng Sabi ni Mate Pass kanina, ano yung sabi mo Mate Pass kanina with regards to cut ng rates, that is Wednesday. parang ganun, ano? Wednesday po yata, if I'm not Yes. mistaken. Ngayong Wednesday ang implementation, no? So, Yes. kaya possible na unang araw or pangalawang araw. Imagine Itong niyo, linggo. no? Interest rate cuts. Tapos, we have COT. Laki ng Posibilidad. Okay. Tuloy natin yung video. May unemployment pa. Oo nga. Yan. So far in our next step, which is understanding the relationship between external and internal range liquidity. Here we have an uptrend, and we know this because the price has created a break of structure by pushing through the previous swing high. And with this new bullish swing that was created, we have our current external range liquidity levels. But because we know this structure is currently in an uptrend, we should be expecting the price to target the upper buy side liquidity level. But in order to do this, it needs to find some kind of support that can create the next bullish leg. And this is where we look within the previous swing. So, ini-expect daw natin na itong bubutasin niya, aatakihin niya. Kaya lang, we have to find a possible support. Ayun nga yung fair value gap. Yun. Yan, ayun yung fair value gap. Possible support, sabi niya.
Possible, pwede pa rin sabi niya, i-atakihin yung choke. Pero at this part ng video na to, parang i-respect niya yan. For bullish internal range liquidity in the form of a bullish fair value gap. And this is what the market can use as fuel to go and push through the buy side external range liquidity. So what we've just seen happen is the market has used internal range liquidity to push through the external range liquidity level. And this has now given us a new swing with its own external range liquidity levels. And if we are expecting the price to continue this uptrend, we should again look within this new swing to find a bullish fair value gap that can be used as fuel to create the next leg up. Pansinin nyo, cycle lang. Cycle lang, di ba? Oh. Napansin nyo ba, mate? Cycle lang siya. Actually, kinakabahan ako sa video na to eh. Baka mamaya mabatas ako dito eh. Yeah, parang ayokong tapusin eh. Nakuha nyo ba, mate? Nakuha nyo? Kung ang ganito na lang, panurin nyo na lang kasi ganun siya kaganda. Okay? Ganun siya kaganda. Baka mabatas tayo pag tinapos ko eh. May idea ba kayo tungkol sa ganyan? May idea ba kayo? Kasi parang ginamit ko yung video niya for explanation. Tama ba? Di kaya ako mabatas dito? Anyone? Wala kayo idea? Nagkakaroon naman sir ng idea sir. Kasi actually sir, ngayon din ako sir nakatutok sir ng mga lecture. I mean, baka mabatas ako ng YouTube ba? Na ginamit Yes, ko sir. yung video ng iba. Sir, may tanong lang ako sir. Nakabuo kasi ako sir ng question. Yes, yes mate. Tsaka panood ko sir. Actually sir, ngayon lang ako sir nakatutok sir ng lecture na sir. Oo. So, yun na nga sir, kasi nadidiscuss na natin sir yung process na sir. Yung minsan sir, yung sa fair value gap sir, minsan hindi niya nire-respect. Pero most likely, para bang doon natin siya kinoconstruct. Yes. Nag-start tayo sir sa higher time frame. Then pag sir, is pababa tayo sir, nagkakaroon tayo sir ng weekly, daily, 4 hours, and then the 15 minutes sir. Ang tanong ko lang sir, ano yung pinaka-ideal sir na time frame that we should enter into a trade? Lower time frame. Ano yun sir, yung 15 minutes sir? Yes, 15 minutes. Ang nagiging concern ko kasi ngayon dito is pag ginamit ko yung video, hindi kaya ako mabatas. Kasi may isa pang video na masasagot yung tanong mo. Yun yung top-down analysis. Meron Yes din. sir, yes sir. Ito yon. Kaya hindi ko matapos yung video, naaalangan ako eh. Ito siya. Coach, ang alam ko sa plagiarism, kapag hindi mo kino-quote yung author, ginamit mo, hindi mo kino-quote yung author, yun ang plagiarism. Pero kung sino-show mo na yan ay hindi sa'yo, hindi mo inaangkin yung gawa ng iba, ina-acknowledge mo yung author ng video, wala yung plagiarism. So okay yung sinasabi ko kanina. Okay lang po yan. Hindi Reference akin, lang po yan. Hindi akin to, no? And Opo, reference lang yan. Sinasabi niyo naman hindi sa inyo eh. Oo nga. And thankful pa nga tayo sa kanya dahil Yeah, oo. nagamit siya. Oo, hindi ako nag-create ng another one eh. Oo. Pero ang laking bagay, alam nyo, ang laking bagay niya. Pagka pinanood nyo to, no? 'Di ba Mate Pass, hindi nyo naririnig yung paliwanag na ito dati sa akin. Ngayon lang, 'di ba? Yung ganitong paliwanag na kwan. Yes sir, medyo talaga sir, medyo technical siya sir. Kasi sa terminologies pa lang sir, ngayon lang ako talaga sir nakarinig sir ng mga terminologies sir na minimension yun sir. Medyo nag-ano nga ako sir, nag-hang. Yung ibang mga ka-team ko, mate, matagal na sila sa akin. I think this is the first time na narinig nila yung paliwanag na to sa akin. Kasi even me, I'm very thankful. Yun na nga, let us be thankful kay sino ba to? SMC Trading, Ang laking tulong nito sa akin. And I'm very thankful sa nagpasa ng video nito sa akin. Mate Pass and Mate Aldrin, you are the one na lagi nagpapasa sa akin. Yun kasi yung ugali ko. Ayoko yung magpe-pretend ako talaga na ako, ganun. Nako-conscious ako sa mga ganung bagay. So, if I were you, panoorin nyo siya paulit-ulit. No? Kasi, mahigit isang oras na pala tayo. Okay? Ipakita ko yung sinasabing video na isa.
galing din sa isang kasama natin. Ayan. Mhm. Yan, ganyan yung ginagawa ko. Ito, yung top-down analysis. Ayan, no. Pasa ko to sa kwan natin. Ito naman, ano. The top-down analysis. Ano bang, kinino ba tong top-down analysis na to? Okay. Ito, malaki, maganda rin ito. Pag talagang pinanood nyo to, tingnan natin. Ayan, no. Ayan. Lalakihan ko na lang. Ayan siya. Ayan. Hindi ko na ipe-play. Ayan siya. Oh. You have to go. Oh. Ayan na siya. Oh. I-stop ko nga. Ayan, no. Yun lang din, no. Bumaba. This is supposed to be the break structure. Hindi niya na break. So, retrace siya. And then, hindi niya na break na to. Ayun, no. So, imbis na i-break niya yon, bumalik siya. Ayan, bumalik siya. So, ito ngayon, no. Ito ngayon yung pinaka-choke. Kasi, ito siya, oh. Ayan, no. This is the sell side liquidity. This is the buy side liquidity. So, bumalik. Hindi niya binasag itong area na to. Binasag niya to. Ayun. So, waiting for ayun. Sa fair value gap. So, pag nirespeto yung fair value gap na to at binasag ulit itong break na structure na to, this is 15 minutes. Within the 4-hour time frame, within the weekly time frame. Within the weekly time frame. Itong video na to, panoorin nyo to pagkakuan. Maganda kasi mapanood nyo muna bago natin gamitin. At least madali nyo na siyang masusundan. Pagka nagkukwentuhan na tayo. So, ipapasa ko to sa inyo. Okay? Hindi ko to tatapusin. Punta tayo doon sa lalo na sa mga baguhan. So, tanggalin ko muna to. Tanggalin ko muna yan. Yan. Mag-trading central tayo. Yan, nakita nyo, ang dami ko account. So, ito yung edge yung nasa baba. Ito yung medyo malaki yung 500 yata o 500. Nung una ko nilagyan to, 4,000 eh. Ang spread nito mababa. Ito yung standard. Yung spread nito mataas. Kaya lang ang maganda sa atin, ano, we are using ATFX. Meron tayong opisina. Merong opisina tayong mapupuntahan. And I will be meeting the president of Smart Trade by next week to discuss yung ano yung pwedeng maging support nila sa growth ng team natin. So, yung Trading Central, wag niyong kunin dito. Instead, kunin niyo sa Research and Analysis.
Ito na yung Zoom natin bukas. Wala tayong Zoom bukas. Pahinga naman. Access. Tapos gold is commodities. So ayan, no, marami kayong pwedeng pagpilian na kung ano gusto niyo i-trade with signals. So this is the gold. Yan. So yung mga line na to, naku, laki. Ito siya. Yan. I-update ko lang para ako. Kung talaga bang nag-a-align yung Trading Central sa pivot channel natin. Okay. Ano naman yung pivot channel? So, tanggalin muna natin yung pivot channel. Indicator list, pivot channel, delete. Ayun. So, nawala siya. Para sa mga bago, no? So, the first line is 3662. 3662. Yun lang yung magiging problem dito. Mag-update ka lagi. May signal ka nga, pero lagi kang mag-update. Lalo na kung busy, 3662. Susunod is 3655. Second line. Parameters 3655. Pivot is 3640. Blue. Sa mga previous video natin, yung kulay nito pinaliwanag. Ngayon, medyo mahaba na yung video natin. 3640. Yan. Ideal entry yung white dito sa Trading Central yung black. Doon ka raw papasok, sabi. Doon ang pinakamagandang pumasok. Parang 3641. 3641 natakpan kasi. Ayun, natakpan siya. 3641. So the pivot and the ideal entry magkasama. Next is 3630. If the signal is pataas, this is the TP1, TP2. The ideal entry, the black one, the pivot, above the pivot buy, below the pivot sell. This one is the stop loss 1, 3630. The last one is 3615. O yan. Sabi ni Trading Central, buy daw, buy. Yan, buy. O, ayun, buy. Even Trading Central, di ba? Align sa fundamentals, COT natin, sentimental, technical natin. So, ang dami na nating confluences. Di ba? Yung kanya. Pero, the Trading Central is based on the 30 minutes. Kaya hanggang dito lang. And, pag titingnan mo yung Trading Central, yung market, naka-sideways. Ayan. At ang sideways niya, actually, hanggang dito sa taas nga eh. Hanggang dyan. At ang sinasabi niya, hindi ito long term within the sideways. Yan. So within the sideways, sabi niya, pwede mo tong maging TP1 and TP2. Yan. So ibig sabihin sa Trading Central is hindi long term, short term. So, kaya lang, siyempre, may mga gusto talaga na nagte-trade sila araw-araw, ganun. Or may gusto naman ako, medyo mas nagiging conservative ako, kasi sa umaga may trabaho ko. So, kaya mas inaaral ko ngayon yung long term. Okay? Ang tanong lang ngayon, ito bang pivot po, ito bang mga line na to nag-a-align kay pivot point?
Kasi what will happen is mag-a-update ka lagi na mag-a-update niyan. Papalitan mo ng papalitan, But instead, pwede mong tingnan si Trading Central as your signal on a short term. Tapos, gamitin mo naman si pivot navigator, free indicators, pivot, drag mo dyan. Then, hindi ka pumapasok ng weekly and monthly, daily, tanggalin mo tong all time frames, tanggalin mo yan. Okay. So, yun na ngayon. So, tingnan natin kung nag-align. Tanggalin na natin si Trading Central. May signal na tayo. In confluence sa... So, ayan ngayon. Si Trading Central, ito yung pivot niya. Si pivot channel ng MT5 is ito yung pivot niya. Pivot is the blue. Si Trading Central, ito. Mas mataas. Medyo late. Ang TP1 ni pivot channel, ito. Si Trading Central, ito. TP2 ni Trading Central, ito. Si pivot, ito. Ayan. Ang stop loss ni Trading Central, ito. Malapit kay pivot point ni channel. Ang stop loss 2 naman ni Trading Central, malapit naman sa stop loss 1 ni pivot channel. So, nung isang araw, magkamukha sila, pero ngayon nakikita ko may discrepancy sila. So, I will not be removing the Trading Central. I will keep the Trading Central and at the same time, the pivot channel. Just for comparison. Yun yung nakita ko dito. But, up to you kung ano yung magiging kwan nyo. Kaya nga, I will be giving you this idea as a guide, but develop your own strategy. Yun yung mangyayari dyan. If I were you, unang-una, our community, I'm not supporting yung pagsunod sa signal lang. So, try to learn the chart and the fundamentals. Okay? So, thank you very much. Any question, mate? Stop ko na yung video. Stop ko na yung record. Okay. None so far, sir.